Kaibigan, sobra akong excited na ipaalam sa'yo na meron tayong special na series ngayong buwan na ito. At syempre, pag pinag-uusapan ang buwan ng February, ang unang pumapasok sa ating isip ay love. Tama ba? At naisip ko na gumawa ng series patungkol sa pagmamahal. Bakit? Kasi wala nang mas importante pa sa buhay natin kung hindi ang pagmamahal. Kung mahal ka ng Diyos, minamahal mo din siya at minamahal mo din ang iyong kapwa at ganoon din naman ang pagmamahal sa iyo ng iyong kapwa. Ay nako, ang sarap mabuhay, di ba? Pangalawa, sobrang makapangyarihan ng pagmamahal. Ano ibig ko sabihin? Ang pagmamahal o pag-ibig ay may kapangyarihan na magbago ng tao. Ang isang tao na minahal ng isang tao sa paraan ng pagmamahal ng Diyos, nako, siguradong magbabago. Ang taong minahal ng pagmamahal ng Diyos ay nag-iiba na at hindi na sila gaya ng dati. Noong natanggap ko ang pagmamahal ng Diyos at ng kapatiran sa akin, kahit na ako'y makasalanan, nako, nag-iba ang buhay ko. Na-realize ko na maraming tao ang binago ng pag-ibig. Isa na rito si John na alagad ng Panginoong Hesus. Naalala ko, sabi dun sa Book of Luke, ay pinadala noon ng Panginoong Hesus si James at John sa isang Samaritan village upang ihanda ang Panginoong Hesus ng matutuluyan. Kaya lang, hindi sila tinanggap doon sa village na iyon. Nako, si James at John ay nagalit. Tingnan mo, ito yung sabi nila sa Luke 9:54. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipulin? Tulad ng ginawa ni Elias? Grabe, ganito kainit ang ulo nila James at John. Pero nakita natin sa Bible kung paano sila minahal at pinagpasensyahan ng Panginoong Hesus. At ito ang unti-unting nagbago sa kanilang ugali at buhay. Na-realize ko na sinasabuhay ng Panginoong Hesus yung sinabi niya na hindi ako naparito upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Naniniwala ako na itong ganitong klaseng pagmamahal ang isa sa mga natutunan at tinanggap nila James at John na nagpabago rin ng kanilang ugali at buhay. Then, na-realize ko din na hindi lang ang pagmamahal ang may kapangyarihang magbago, kung hindi ito rin ang nagpapatunay na kung ang isang tao ay talaga bang alagad ng Panginoong Hesus. Sabi sa John 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, kung magmamahalan kayo, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang sabi sa talata ay yung pagmamahalan natin sa bawat isa ang magiging patunay na tayo ay alagad ng Panginoong Hesus. Ang pagiging alagad ay hindi nakikita sa galing mo makipagdebate. Hindi din sa pamamagitan ng laki ng church mo. Hindi din ito tungkol sa dami ng iyong ministry. Hindi din nakikita sa iyong pagpipinitensya. Hindi din nakikita sa attendance mo sa church. Kung hindi nagpapatunay na tayo ay alagad ng Panginoong Hesus, kung nagmamahalan tayo sa isa't isa. Kaya nga, ito yung dahilan kung bakit natin gustong gawin ang series na ito dahil importante ang pagmamahalan. Kaya kung bago ka sa channel na ito, nako, tapusin mo itong mensahe at hindi lang itong episode na ito, kung hindi yung dalawa pang susunod na bahagi ng series na tinawag nating The Love Journey. Kaibigan, kung i-apply mo mga pag-uusapan natin sa series na ito, ay ito ang magpapabago ng iyong buhay. Ito yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihang magmahal ng walang kondisyon at magmahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. The Love Journey. Embark on an unparalleled journey with us. A journey that promises to transform your understanding of love, deepen your connection with God, and expand your ability to love others authentically. Welcome to The Love Journey, a 3-part sermon series designed to explore the depths of God's love and our response to it. Part 1. How much God loves you. Discover the boundless and unconditional love God has for you. Experience the warmth and security of being cherished by the Creator. Part 2.
how to love God in return for His love. Learn the meaningful ways we can show our love and gratitude to God, turning faith into action and devotion into a way of life. Part 3. How to love others as Jesus loves you. Understand the power of Christ-like love in building relationships and communities, and how we can be vessels of this transformative love in the world. This series is for everyone seeking to deepen their spiritual journey, longing for a closer relationship with God, and aspiring to bring more love and light into their lives and the lives of those around them. Join us for The Love Journey, Part 1, February 11th, 2024, Part 2, February 18th, 2024, Part 3, February 25th, 2024 online worship service via UpLive app Sunday at 10 a.m. to 12 o'clock noon. Let's explore together how understanding God's love can change us, how returning that love enriches our spiritual life, and how sharing that love transforms our world. Whether you're taking the first step or continuing your path, the Love Journey offers something profound for you. Don't miss this transformative experience. We can't wait to welcome you. Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mong mag-lead naman ng online discipleship group, message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at paradala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos kang mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, naku, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Tapos magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Hesus. Sinabi mo ikaw ay nag-accept sa Kanya, inaanyayahan ka namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Okay, balik tayo sa topic. Ano-ano nga ba ang katangian ng pagmamahal ng Diyos? Kasi dito natin malalaman kung gaano niya tayo kamahal. Marami ito, kaya lang ay kulang yung ating oras. Kaya meron lang tayong 3 katangian na pag-uusapan. Cross-tick natin ngayon ay SPA. Hindi ito yung iniisip mo na SPA. Ang ibig sabihin ng SPA, S is God's love for us is sacrificial. P, God's love for us is personal. And A, God's love for us is absolute. So number 1, God's love is sacrificial. Sabi sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang sabi dito ay pinakita, pinatunayan o dinemonstrate sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Paano daw pinakita o pinatunayan? Ang sabi sa talata ay nang mamatay si Kristo para sa atin. Yun ang katunayan. God's love is sacrificial. At ang nakaka-amaze dito ay kung babalikan natin yung verse 6, aatras tayo. Tingnan mo kung ano sabi dyan. Romans 5:6, sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ang sabi dito ay nung tayo'y may hina pa, ang ibig sabihin ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong kakayahang tubusin ng ating sarili mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. At wala din tayong kakayahan na maging perfect na hindi magkasala. At dahil sa ating kasalanan, tayo ay napahiwalay sa Diyos, tayo ay namatay spiritually. Ang ibig sabihin, kapag namatay tayo physically ay hindi natin makakasama ang Diyos sa langit dahil tayo ay spiritually dead. Sabi sa Romans 6:23, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Lahat tayo ay makasalanan at kinakailangan magbayad ng kamatayan. Kaya nga ang description sa atin ay mahinang-mahina kasi sa ayaw at sa gusto natin
ay mapupunta tayo sa naglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Buti na lang at mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi niya, hindi nyo kaya maging perfect. Ako na lang ang magsasakripisyo. Ibibigay ko ang anak ko sa inyo at siya ang magbabayad ng inyong mga kasalanan. Sa halip na kayo yung mamatay, ang anak ko mamamatay para sa inyo. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe, ganito kakamahal ng Diyos, kaibigan, na willing siyang ipadala yung kanyang anak para sa mga taong makasalanan, mga taong hindi naman talaga naghahanap sa Diyos, mga taong hindi pa rin nagbabago, mga taong mas mahal yung mga bagay sa mundo kaysa sa Diyos. Tingnan mo, ang ginawa ng Diyos, ipinadala niya ang Panginoong Hesus para isakripisyo ang kanyang buhay sa pagbabayad sa ating mga kasalanan. Now, isipin natin ito. Ang Panginoong Hesus ay nasa langit, na sobrang perfect na lugar. Alam ko na gustong-gusto mo na pumunta roon. Maaring hindi ka naniniwala sa heaven at hell. Pero kung papipiliin ka, ay for sure, mas gusto mong pumunta sa heaven. Tama ba? Pero tingnan mo ito. Ang Panginoong Hesus ay naroon na sa heaven. Hindi niya kailangan gumawa ng kahit ano para makapunta sa langit. Bakit? Dahil nandun na siya. Kanya naman yung lugar na yon. At hindi rin niya kailangan bumaba dito sa lupa. Masarap na ang buhay niya doon. Pero ginawa niya pa rin yung pagkakatawang tao para sa akin, para sa iyo. Imagine mo ang Panginoong Hesus na nakaupo sa perfect place sa heaven. Walang kasalanan, walang kadiliman, walang problema, walang pain, walang jealousy, walang anger, walang samaan ng loob, walang pride, walang temptations, walang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos doon sa heaven. Yung mga angels ay nagpe-praise and worship lang sa Kanya araw-araw. Grabe, perfect! Then isang araw nakita ng Diyos yung problema sa sanlibutan. Nakita niya yung kasalanan pumasok sa mundo. At nakita niya kung gaano kagrabe yung kasalanan natin. Maaring tinatanong niya sa sarili kung anong gagawin ko, nagpadala na ako ng baha na naglipol sa mga taong hindi kumikilala sa akin. Ang sabi ko, hindi ko na yun gagawin ulit. Sabi ko sa kanila, mag-offer sila ng hayop na pang-sacrifice para mapagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Kaya lang, temporary lang ang pagbabayad na ito at hindi sasapat. Dahil araw-araw naman ay nakakasala ang mga tao. Kailangan ko na talagang gumawa ng paraan para masolusyonan ko ang problema sa kasalanan once and for all ay matapos na ito. Pero, sino yung ipapadala ko? Sa isang iglap, tumayo yung Panginoong Hesus. Sabi niya, ako ang bababa. Now, alalahanin natin ito, kaibigan, na alam ng Panginoong Hesus kung anong mangyayari sa Kanya kapag bumaba siya sa lupa. Alam niya na ang tanging paraan lang para masolusyonan ang problema sa kasalanan ay ang pagbabayad niya sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At kung alam niya na siya ay papatayin, ay alam din niya na siya ay pahihirapan, siya ay duduraan, siya ay mamaliitin, pagtatawanan, itatakwil siya at bubugbugin, siya ay papahiyain, siya ay lalatiguhin, siya ay sisigawan at kamumuhian. At sino mga gagawa nito? Yung mga taong gusto niyang iligtas. Yung mga taong makasalanan na mahal niya at gusto niyang tubusin mula sa kaparusahan ng mga kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Now, pag-isipan natin ito mabuti. Hindi lang kilala ng Panginoong Hesus yung mga mukha ng taong magsasagawa ng kapamaraanan para siya patayin, kundi kilala niya sila sa pangalan. Bago pa sila ipanganak, kilala na sila ng Panginoong Hesus. Yung gumawa ng koronang tinik at nagsuot sa kanya nito, kilala niya sila. Pero sabi ng Panginoong Hesus, mahal na mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Yung taong nanigaw sa kanya at nag-alipusta at nagsabing, kung ikaw ang Diyos, edi bumaba ka ngayon dyan sa krus at patunayan mo na ikaw ay talagang Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, mamamatay ako para sa iyo, mahal kita. Yung mga sundalo na bumugbog sa kanya hanggang sa mamaga yung kanyang mga mata na halos hindi na siya makakita. Sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Yung mga taong namumuhi sa kanya, sabi niya, mahal ko kayo, mamamatay ako para sa inyo. Yung mga taong magpapako sa kanya sa krus, sabi niya, mahal ko kayo, mamamatay ako para sa inyo.
Yung sundalo na sumaksak sa kanyang tagiliran, sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Yung mga taong hindi naghahanap sa kanya, sabi niya, mahal ko kayo, mamamatay ako para sa inyo. Kung ikaw sinasabi mo, ayoko ng kahit anong bagay na may kinalaman sa Panginoong Yesus, sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Yung mga taong kinamumuhian siya dahil sinabi niya, ako ang daan papuntang langit. Wala makakapunta sa Ama maliban sa akin. Alam mo, sabi niya, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Sa mga taong nagsabi na tinanggap nila ang Panginoong Yesus bilang Lord and Savior, pero yung buhay nila ganun pa rin. Sabi ng Panginoong Yesus, mahal kita, mamamatay ako para sa iyo. Mga taong tumatanggi na manalangin sa Kanya, magbasa ng Kanyang salita at maglingkod, sabi niya, mahal ko kayo, namatay ako para sa inyo. Kaibigan, ganun kakamahal ng Panginoong Yesus. God's love is sacrificial. Sabi ni Billy Graham, God proved His love on the cross when Christ hung and bled and died. It was God saying to the world, I love you. Sabi din sa 1 John 3:16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Ang pag-ibig na sinasabi dito ay ibang-iba sa pagmamahal na tinuturo ng mundo. Ang sinasabi ditong pag-ibig ng Diyos ay agape, na ang ibig sabihin ng pagmamahal na ito ay gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng iba dahil mahalagang mahalaga siya para sa Kanya. Sa kabaligtaran, ang pagmamahal para sa mundo ay nagsasabi, kung hindi ko makukuha ang gusto ko sa relationship na ito, ay lilipat ako at maghahanap ng iba. Kaya nga, ang ating wedding vows, ang sabi doon, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Anong sinasabi sa ganitong wedding vows? Ay ang pagmamahal ay sacrificial. Ang ibig sabihin ay, i-give up ko ang isang bagay para lang mapakita ko ang pagmamahal ko sa iyo. I-give up ko ang aking rights. I-give up ko ang aking pride. I-give up ko ang pagkamuhi ko sa iyo at kagustuhang magiganti. Ang pagmamahal ko ay sacrificial. Kaya sabi sa talata ay malalaman natin kung anong tunay na pag-ibig. Ito ay sa pamamagitan ng pagtingin natin sa pag-aalay ng Panginoong Yesus ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, kung gusto mo ako gayahin at magpakita ng tunay na pagmamahal, ay dapat mo ding ialay ang iyong buhay sa mga kapatid. Kaibigan, nakatanggap ka ba ng tunay na pagmamahal ng Panginoong Yesus? At kung natanggap mo ito, ay kanino mo naman inialay ang iyong buhay? Sino ang mga taong nakakilala sa Panginoong Yesus dahil inalay mo ang iyong sariling time, talent, at treasure? Now, tanungin natin ito. Anong mapapalaan ng Diyos kung isa-sacrifice niya yung kanyang anak? Wala, di ba? Hindi naman madadagdagan ang kapangyarihan niya. Hindi naman magkukulang ang pagka-Diyos niya kung hindi niya ito gagawin. Kung hindi, ginawa niya ito dahil ito yung puso niya. Dahil ang kalikasan niya ay pag-ibig. May isang batang lalaki ang kinausap ng doktor. Sabi ng doktor sa kanya, gusto mo bang iligtas ang buhay ng iyong kapatid na babae? Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng dugo sa kanya. Alam mo, yung 6 years old na kapatid niya ay malapit-lapit nang mamatay. Siya ay nagkaroon ng isang disease o karamdaman na malala at ang tanging lunas para makasurvive siya ay malagyan kaagad siya ng dugo. Yung karamdaman na iyon ay pinagdaanan din ng batang lalaki. Pero siya ay himalang nakaligtas mula sa sakit na iyon. At itong babae ang tanging lunas para siya gumaling. Kaya yung blood transfusion mula sa isang tao na nagkaroon ng kaparehas na sakit ay ito lamang yung solusyon. At dahil sa rare yung blood type ng magkapatid, ay yung dugo lang ng batang lalaki ang lunas. Kaya sabi ng doktor, Johnny, gusto mo bang magbigay ng dugo kay Mary, yung iyong kapatid? Alam mo, natigilan yung bata. Yung kanyang labi, namutla at nanginig. E de sabi niya, opo, ibibigay ko po ang dugo ko sa aking kapatid. Di nagtagal ay papunta na yung dalawang magkapatid sa operating room. Si Mary ay putlang-putla na at mapayat. Si Johnny naman ay napakalusog.
Habang sinisipsip na ang dugo mula kay Johnny at pinapadaloy papunta naman sa mga ugat ni Mary, ay mapapansin na nagkaroon na ng sign na bumubuti na si Mary. Tahimik lang sila habang ginagawa ito hanggang sa biglang nagsalita si Johnny. Sabi niya, "Dok, gaano po katagal bago po ako mamatay?" Nung time na yon ay na-realize ng doktor na kaya pala maputla yung labi at takot na takot si Johnny ay iniisip pala nito na yung pagbibigay niya ng dugo sa kanyang kapatid ay ang magiging sanhi din naman ng kanyang kamatayan. Pero doon sa panahon ng pagdidesisyon ay hindi siya nag-atubili at sinabi niyang ibibigay niya ang dugo kahit pa ang kapalit ay ang kanyang kamatayan. Kaibigan, God's love is sacrificial. Sabi sa John 15:13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Alam mo kaibigan, kung gusto mo malaman kung nagpapakita ka talaga ng totoong pag-ibig na maka-Diyos, ay ang kailangan mong tanungin, ay iniaalay mo ba ang iyong buhay para sa iba? Iniaalay mo ba ang iyong buhay sa iyong asawa, mga anak, kaibigan, at sa mga taong naliligaw na dinadala mo sa Panginoong Yesus? Narealize ko yung maliit na batang lalaki ay willing siyang ialay ang buhay niya para sa kanyang kapatid. Sabi ni C.S. Lewis, God loves us not because we're lovable, because He is love. Not because He needs to receive, because He delights to give. Narealize ko, pwede namang talikuran ng Diyos yung pagliligtas sa akin at sa iyo nung namuhay tayo na hindi siya kasali sa ating plano at desisyon. Pero, hindi niya ginawa. Ang mundo, sinasabi nila, dapat meron ka ng lahat ng bagay. Pero ang Diyos, pinakita niya na ang mga bagay na meron siya, pati na ang buhay niya, ay handa niyang ialay para lang maipakita niya ang pagmamahal niya sa iyo. Narealize ko, ang pagmamahal natin sa iba ay mayroong cost para sa atin. Yung pagmamahal mo sa anak mo ay mayroong cost. Ang cost nito ay ang iyong oras, ang iyong pera, ang iyong pagpapakasipag para sa kanya. Kaya lang sa kabila nito, ay nagrebelde pa din siya. Ngayon, ang tanong, mamahalin mo pa rin ba siya? Siyempre, mamahalin mo pa rin siya. Kahit pa napahiya ka. Pero kung tayo naman ang naka-offend sa Diyos, napahiya natin siya, ay mamahalin pa rin kaya niya tayo? Siyempre, dahil ang kanyang pag-ibig ay sacrificial. Yung istorya ng prodigal son ay nagbigay ng kahihiyan sa kanyang tatay. Umalis siya at winalang bahala ang kanyang ama. Pero sa kabila nito ay nang bumalik yung anak ay masayang tinanggap pa rin siya ng kanyang tatay. Narealize ko din, yung mga mag-asawa sa araw ng kanilang kasal, parang sinasabi nilang sinasakripisyo ko na yung mga dati kong gawi. Nung ako'y binata pa o dalaga pa, hindi ko na babalikan yung wild living dahil ako'y nag-asawa na. Ibig sabihin nun na dahil sa pagmamahal mo sa iyong asawa, isasakripisyo mo na ang iyong bisyo, barkada at mga bagay na hahadlang para maibigay mo ng buong buo ang iyong sarili sa iyong asawa at mga anak. Sabi ng ibang tao, pwede ka raw magmahal, no strings attached. Nako, hindi pwedeng mangyari yon. Ang Diyos kapag nagmahal, naka-attach ang string. Kaya lang ang string na naka-attach ay sakripisyo. Merong isang naglalakbay. Nahulog siya sa isang butas na parang balon at hindi siya makalabas. Maraming mga taong dumaan na nakikita siyang naghihirap sa butas. Dumaan ng isang sensitive person. Sabi niya, alam mo, ramdam ko yung nararamdaman mo. Tapos, dumaan naman ng isang philosopher. Sabi niya, alam mo sa laki ng butas na yan at dyan pa nakalagay, meron talagang babagsak at babagsak dyan. Sabi naman ng judgmental na tao, ayan, nahulog dyan kasi makasalanan. Dumaan naman yung curious person. Ang sabi niya, kaibigan, paano ka nahulog dyan? Curious lang ako. Yung perfectionist naman, dumaan din. Sabi niya, dapat lang na nandyan ka. Hindi ka naging maingat. And then yung isang tao, yung self-pitying person. Sabi niya, alam mo, ako din, may pinagdadaanan. Mas malalim pa sa pinagdadaanan mo. And then yung isang optimist person, dumaan. Kaibigan, malalampasan mo rin yan. Dumaan din yung pessimist person. Sabi niya, kaibigan, meron pang mas malalang darating pagtapos niyang pinagdadaanan mo. Pero alam mo, nung ang Panginoong Yesus ang dumaan, nakita niya, yung lalaki, hirap na hirap, ay inabot niya yung kanyang kamay at inangat niya ito sa miserableng kinalalagyan nito. Kaibigan,
ililigtas ka ng Panginoong Yesus. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang kinalalagyan mo, pero hindi siya mag-uusyoso lang sa iyo. O hindi meron siyang ginawa nung siya ay nagsakripisyo sa krus at meron pa din siyang gagawin sa buhay mo kung ibibigay mo na ang buhay mo sa Kanya. Sabi ni Dieter F. Uchtdorf, think of the purest, most all-consuming love you can imagine. Now, multiply that love by an infinite amount. That is the measure of God's love for you. So, ano nga ba ang katangian ng pagmamahal ng Diyos? Number 1, God's love is sacrificial. And number 2, God's love is personal. Sabi sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ibinigay ng kusa ng Diyos ang kanyang anak upang isakripisyo para sa ating mga makasalanan. Pero ito ay hindi isang general action o hindi ito ay isang personal at intimate na action. Ang pinapatungkulan ng kanyang pagsasakripisyo, ang sabi sa talata, ay para ito sa atin. Nagpapakita ito kung gaano tayo ka-espesyal sa Diyos. Ito ay nagpapakita kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Meron nga nagsabi na kung nag-iisa na lang daw tayo dito sa mundo, ay bababa pa rin ang Panginoong Yesus para tayo tubusin. Dahil ang aksyon na yon ay personal sa bawat isa na minamahal niya. Ang bawat isang tao ay mahalaga. Kaya kung ang ibang tao ang tingin sa iyo ay hindi ka mahalaga, kaibigan, alahanin mo na sa paningin ng Diyos, ikaw ay mahalagang mahalaga. Kilala niya ang pangalan mo personally. Alam niya ang weakness mo at mas kilala ka niya kaysa sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Siya ay may plano para sa iyo. Sobrang personal ng approach niya sa bawat isa sa atin. Ginawa niya tayo uniquely for a purpose. Hindi siya basta nag-mass produce, kung hindi isa-isa niya tayong inisip. Isa-isa niya tayong dinesign. Isa-isa niya tayong pinlano sa kanyang isip. Hindi ka parang manika na inassemble sa factory na pare-parehas lang. Sabi sa Lucas 12:6-7, hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi kinalimutan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Grabe, kung ang mga ibon ay pinapahalagahan niya, ano pa kaya ikaw na ginawa niya sa kanyang image? Alam mo ba na sa lahat ng kanyang nilikha ay ang tao lang ang hiningahan niya ng buhay? Sobrang ang personal sa kanya. And then sabi diyan, alam ng Diyos ang bilang ng buhok natin. Ako, mahal ko yung aking mga anak, pero hindi ko pagtsatsagaan na bilangin ang buhok nila. Sa kabaligtaran naman, ay alam ng Diyos ang bilang ng ating buhok ng lahat ng tao sa buong mundo. Kaibigan, ganun ka-importante sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng patungkol sa iyo. Bakit? God's love for us is personal. Tingnan mo, sabi niya sa John 10:14-15, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Maring hindi natin ma-appreciate masyado itong talata na ito dahil hindi natin naranasan yung magpastol ng tupa. Pero noon sa panahon ng Panginoong Hesus, ay alam na alam nila kung anong klaseng relasyon mayroon ng pastol at ang mga tupa. Ang isa sa characteristics ng isang mabuting pastol noon ay kilalang kilala niya ang kanyang mga tupa. Makita niya pa lang ang itsura nito kahit sa malayo ay alam niya kung ito ay sa kanya. Alam na alam din niya ang kanyang pangalan kahit marami silang mga tupa. At yung mga tupa naman ay alam na alam din nila yung boses ng kanilang pastol. Kaya kahit sino ang tumawag na estranghero sa kanila, ay hindi nila papansinin. Pero kapag ka ang kanilang mabuting pastol na ang tumatawag sa kanila, ay kilalang kilala nila ang boses nito at sila ay lalapit. Alam mo, sabi ng Panginoong Hesus, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala din nila. Ang ibig sabihin ay, kung sinasabi mo na ikaw ay alagad na ng Panginoong Hesus, ay meron ka ng malapit at personal na relasyon sa Kanya. Naiintindihan mo na ang sinasabi niya sa iyo kapag ikaw ay nakikipag-usap sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Kanyang salita. Alam na alam mo ang kaibahan ng boses ng dyablo at boses ng Panginoong Hesus.
Hindi ka kayang iligaw ng dyablo dahil personally ay gagabayan ka ng Panginoong Hesus at alam mo kung anong sinasabi niya sa iyo sa pamamagitan ng banal na spirito. Grabe, kaibigan, ganun ka ka-personal sa Diyos. Hindi siya malayong Diyos na walang pakialam sa iyo. Maring ang tingin sa iyo ng boss mo ay numero lang o kasangkapan para kumita ng pera. Pero kaibigan, ang tingin ng Panginoong Hesus sa iyo ay kanyang minamahal na tupa, kapatid, kaibigan at anak. Na-realize ko kahit wala kang ibibigay sa kanya na kapalit, mamahalin ka pa rin niya. Kahit hindi ka deserving sa pagmamahal niya, mamahalin ka pa rin niya. Kahit ilang beses ka nang sumablay sa binigay niyang opportunity sa iyo, mamahalin ka pa rin niya. Bakit? Dahil mahalaga ka sa kanya. Na-realize ko na maiintindihan lang natin ang pagmamahal na ito kapag nakita na natin siya face to face sa langit. Kaya nga, ang isang pagpapasalamat natin dito sa lupa ay yung katotohanan na kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ay ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ang sinasabi niya sa iyo ngayon ay akin ka. Wala na makakaagaw sa iyo kahit pa ang dyablo. Now, para mas maintindihan natin kung gaano siya ka-personal sa atin, ay pag-usapan natin yung isang propeta sa Northern Kingdom ng Israel. Ang pangalan niya ay si Hosea. Na-realize ko na sa lahat ng propeta, itong si Hosea ang binigyan ng kakaiba. Sobrang challenging at nakakahiyang assignment. Ano yun? Ang sabi ng Diyos kay Hosea, Hosea, ang iyong assignment ay pakasalan mo ang isang babae na nagbebenta ng aliw. Now, hindi sinabi ng Diyos na ang papakasalan niya ay isang babae na dating nagbebenta ng aliw. Kung hindi, siya ay nagtatrabaho ng ganon sa kasalukuyan. Alam mo, ginawa ni Hosea, pinakasalan niya yung prostitute at ang pangalan ng babae ay Gomer. Nagkaroon sila ng baby boy and then isa pang baby girl and then nagkaroon ulit sila ng isa pang baby boy. At kung titignan natin, parang ang ganda ng kanilang relationship. Kaya lang isang umaga, si Gomer ay nawala. Iniwan si Hosea at ang kanyang 3 anak. Alam mo, sabi ng Diyos kay Hosea, Hosea, ito yung aking plano. Hanapin mo ang iyong asawa at pakasalan mo siya ulit. Wow, grabe! Iniwan na siya at nangalun niya. Pero ito pa ang sabi ng Diyos, hanapin mo at pakasalan mo ulit. Sabi sa Hosea 3:1, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangalun niya, sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Wow! Sabi sa talata, yung mga Israelita daw ay mahal pa rin ng Diyos kahit na nangalun niya sila. Kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos. Ang ibig sabihin nito, mahal na mahal ng mga Israelita ang sanlibutan. Mas mahal nila ito kaysa sa Diyos na nagligtas at nagmahal sa kanila. At maaaring ang iniisip nila na ang pagmamahal ay yung pagmamahal ng mundo, na ang pagmamahal ay nabibili ng pera. Kapag may pera ako, mamahalin ako ng tunay na mga tao at ako ay sasaya sa buhay. Ang pagmamahal na alam nila marahil ay pag-iipon ng mga material na bagay at karangyaan. Ito yung pagmamahal sa sarili ng sobra. Pero ganun pa man ay sinabi ng Diyos na ipakita mo sa kanila na mahal ko sila kahit na sila ay nangalunya, kahit na sila ay nagmamahal dyan sa sanlibutan. At kahit na paulit-ulit sila, ay mamahalin ko pa rin sila. Now, sa paanong paraan ipapakita ng Diyos yung pagmamahal niya? Ang sabi niya kay Hosea, hanapin mo at pakasalan mo si Gomer ulit. At ganun nga yung ginawa ni Hosea. Hinahanap niya kung saan-saan yung kanyang asawa hanggang sa makita niya ito. Alam mo kung saan niya nakita? Nakita niya ito sa isang auction yard na pinagbebentahan ng mga sex slave. Marahil sabi niya sa nagbebenta, Sir, asawa ko ito eh. And then sabi sa kanya, wala akong pakialam, sa akin na siya. At ngayon ay binibenta ko na siya at ito yung aking presyo. Alam mo, na-realize ko, si Gomer maaring hindi makatingin kay Hosea. Hiyang-hiya at iniisip niya, hindi pwedeng gawin ito ng aking asawa. Pagkatapos ng aking pagtataksil sa kanya, ay bibilin niya pa rin ako. At lalo na sa presyo na gusto ng aking amo. At hindi lang yon, kailangan niya talunin din yung ibang mga bidder para mapasakay niya si Gomer. Pero para kay Hosea, gagawin niya ang lahat para kay Gomer. Hindi siya tumigil
hanggat hindi siya ang nanalo at binayaran niya ng 15 pirasong silver at ilang barley at alak ang may-ari kay Gomer. Now, imaginein mo yung emotions nilang dalawa. Nai-imagine mo ba yung pain, yung sakit, yung embarrassment, yung kahihiyan sa kanilang dalawa? Hindi lang kay Gomer, pati na rin kay Hosea, na maaaring iniisip niya na parang wala na akong mukhang ihaharap sa aking mga magulang, kaibigan, parang wala na akong pride at karapatan na maging masaya sa buhay. Pero hindi, mahal ko si Gomer at ito ang kalooban ng Diyos, kaya susunod ako kahit anong mangyari. Imaginein mo din yung feeling ni Gomer na hindi ko kayang tanggapin yung pagmamahal niya sa akin. Sobrang undeserving ako. Pero sabi ni Hosea, kung kinakailangan biling kita ulit, ay gagawin ko, mapasa akin ka lang ulit. Kaya kinuha niya si Gomer at pinakasalan ulit. And then sabi ni Hosea sa susunod na verse, at sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Wow, grabe. Kung ako yon, maaaring sinabi ko, hindi ko kaya. Hindi naman kasi ako ang Diyos, tao lang ako. Pero kabaliktaran ang ginawa ni Hosea. Anong ibig sabihin ng pangalan ni Hosea? Ang ibig sabihin ay salvation. Ang pangalan naman ni Gomer, ang ibig sabihin ay completion. Sinong nire-represent ni Hosea? Ang Diyos. Sino naman ang nire-represent ni Gomer? Ako, kaibigan, at ikaw. Bakit? Kasi tayo ay makasalanan. Kaya maaaring ikaw ay nakakalimot, lumalayo, mas nagiging abala ka sa mga bagay na mas importante sa iyo kaysa sa Diyos. Ay tandaan mo ito, na hindi siya tumitigil sa pag-abot sa iyo. The fact na napanood mo ito, ay hindi ito aksidente. Tinatawag ka niya pabalik sa Kanya. Binili ka na niya. 2 beses kang naging Kanya. Una, nilikha ka niya. Pangalawa ay binayaran niya sa krus ang lahat mong kasalanan. Kaya kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ay ikaw ay ibinilang niya bilang Kanyang anak. Kaya kaibigan, ano ulit ang ibig sabihin ng Gomer? Completion. Ang ibig sabihin, ikaw at ako ay kumpleto na sa pamamagitan ng ating Hosea. Sino yung ating Hosea? Ang Panginoong Hesus. Kaibigan, huwag mo hanapin ang kasiyahan, ang kaligayahan, ang completion mo sa ibang bagay dahil kumpleto ka na kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Hindi ka makakatagpo ng satisfaction at fulfillment sa buhay kung hindi ka bumabalik sa iyong Hosea na patuloy na lumalapit sa iyo at nag-aantay na bumalik ka sa Kanya. May isang mahirap na pamilya ang nagsasaka sa liblib na lugar. Isang araw ng Pasko ay merong nagregalo sa kanila ng salamin. Alam mo yung teenager na anak na lalaki, nakita niya for the first time yung kanyang sarili sa salamin. Sabi niya sa kanyang nanay, "Nay, tignan mo kung gaano ako kapangit. Tignan mo yung itsura ko. Paano mo nakuhang mahalin ako? Ang dumi-dumi ko at ang pangit-pangit ko." Alam mo yung nanay, niyakap siya at lumuluha. Sabi sa kanya, "Mahal na mahal kita anak dahil akin ka." Kaibigan, ito yung katotohanan na hindi mahalaga kung sino ka. Kung hindi, ang mas mahalaga ay kung sino ang may-ari sa iyo. Kaya nga ito yung sikreto ng dignity natin, ng worth natin as a person. Ang value mo ay hindi sa kung anong meron ka na material na bagay, o posisyon, o kasikatan. Wala dyan ang value mo. Ang value mo ay kung sino ang may-ari sa iyo. Ang may-ari sa iyo ay ang Diyos na tumubos sa iyong kasalanan. At tandaan mo ito, na ito'y naging posible lang dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, God's love is personal. Sabi niya, mamahalin kita dahil sa akin ka. May nagsabi, love is not a religion. Love is a person. Love is Jesus. So ano-ano nga ba ang katangian ng pagmamahal ng Diyos? Number 1, God's love is sacrificial. Number 2, God's love is personal. And lastly, number 3, God's love is absolute. Basahin natin ulit yung Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kailan daw namatay ang Panginoong Hesus para sa atin? Nung tayo'y makasalanan pa. Ang ibig sabihin ay ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Ang pagmamahal niya ay hindi nakabase sa kung anong kaya mong gawin o hindi.
Hindi siya nakabase sa ginawa mo o hindi mo nagawa sa buhay mo. Alalahanin mo ito, kaibigan, na ipinako ang Panginoong Hesus 2,000 years ago. Hindi ka pa pinapanganak noon. Pero alam na alam niya kung anong gagawin mong mga kasalanan. Alam na alam niya kung anong klaseng tao magiging ikaw balang araw. Pero ganun pa man, ay namatay siya para sa iyo. Alam din niya na hindi ka deserving sa kaligtasan. Bakit? Kasi nga, makasalanan tayo. Sabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin na ating kasamaan. Kaibigan, lahat tayo ay namantsahan ng kasalanan. To the point na kahit na ang ating mabubuting ginagawa ay hindi sasapat para maging deserving tayo sa kanyang pagmamahal. Kaya nga sabi niya dun sa mga mabubuting gawa natin sa Isaiah ay parang maruruming basahan. Bakit? Kasi nasa kalikasan natin yung pagiging makasalanan. Kaya kung titignan mo yung ating kasamaan, naku, ang may kakayanan lang sa ating magmahal ng walang kondisyon ay ang Diyos lang talaga. Kaya nga, meron na tayong kapayapaan na hindi nakabase sa ating performance. Ito yung sinasabi sa Bible, na peace that surpasses all understanding. Imagine mo, na alam din ng Diyos na matapos kanyang iligtas, matapos kanyang patawarin sa lahat ng kasalanan mo, matapos niyang ipadala ang Panginoong Hesus para sa iyo, ay alam niya na magkakasala ka pa rin. Madadapa ka pa rin, pero mahal na mahal ka pa rin niya. Na-realize ko na ang ino-offer niyang pagmamahal ay hindi nagsasabi na mamahalin kita kung mapapatunayan mo na karapat dapat ka sa aking pagmamahal. Kaibigan, namatay ang Panginoong Hesus para patunayan niya ang pagmamahal niya sa iyo at hindi para patunayan mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Kaya nga, namatay siya para sa mga taong hindi makadiyos, makasalanan, tax collector, immoral, tinakwil ng lipunan. Namatay siya para sa akin at para sa iyo at para sa ating lahat. Wala itong hinihinging kapalit na kahit ano. Na-realize ko, ang mundo natin ay punong-puno ng mga kontrata at kondisyon. Gagawin ko ito kapag na-meet mo yung kondisyon na nakasaad sa kontrata. Pag hindi mo na-meet yung mga kondisyon na nakasaad dyan, ay mababaliwala na ang commitment ko para sa iyo. Nakakalungkot kasi ganyan din ang tingin ng maraming tao patungkol sa ating relationship. Pero hindi yan ang klase ng relasyon na gusto ng Diyos para sa atin. Ang relationship niya sa atin ay absolute o unconditional love. Wala itong limit, wala itong rules o pogi point system. Hindi siya nagmamahal ng installment. Pag nagmahal siya ay absolute o kumpleto. At dahil dito, alam mo, handa siyang masaktan o ma-reject. Sabi ni C.S. Lewis, there is no safe investment. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will certainly be wrong and possibly be broken. Grabe, hindi ka pwedeng magmahal ng buong buo kung hindi ka willing masaktan. May mga nagsabi, hindi ako nagmamahal na sobra, magtitira ako ng 50% para sa sarili ko, para hindi ako masaktan. Kaibigan, hindi yan ang klase ng pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal niya ay 100% at willing siyang masaktan. Kaya kung ikaw ay nag-decide na magmahal ng walang kondisyon, kapag ikaw ay nasaktan, ang sasabihin mo, mahal kita, patatawarin kita, at mamahalin pa rin kita ng walang kondisyon. Hindi kita mamahalin dahil naging perfect ka na, o hindi nagkasala sa akin, kundi mamahalin kita dahil imperfect ka rin kagaya ko. At ang aking pagmamahal sa iyo na walang kondisyon, sa tulong ng Diyos, ay ang magbabago sa iyo. Pero kung hindi ka magbago, ay mamahalin pa rin kita. Sabi sa Mateo 23:37, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinusugo ko sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ng iyong mga anak. Kung paano tinitipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit ayaw ninyo. Grabe, na-realize ko na mahal ng Diyos sa mga Israelita at nalulungkot siya sa paulit-ulit nilang pag-reject sa pagmamahal niya. Na-realize ko ang Diyos ay nagtitake ng risk. Nag-take siya ng panganib nung binigyan niya ang mga Israelita at pati na rin tayo ng freedom na mamili. Kung tatanggapin ba natin siya o hindi. Grabe, willing siyang masaktan kaysa controlling ka niya. Kaya nga sa tuwing nire-reject mo siya ay nalulungkot siya dahil mahal ka niya. Nalulungkot siya dahil sinisira mo ang iyong sarili.
Kaibigan, binibigyan ka ng free will ng Diyos para makita niya kung tunay ba na ibibigay mo ng kusa yung pagmamahal mo sa Kanya o hindi. Narealize ko kung pupwersahin ka ng Diyos na mahalin mo siya at gagawin ka niya robot, ay mas worse pa ito sa isang alipin. Bakit? At least yung alipin nakakapag-isip. Hindi nga lang siya pwedeng mamili, wala siyang choice. Pero yung robot, hindi na nga siya nakakapag-isip, ay hindi pa rin siya magkakaroon ng pagkakataong mamili. Kaibigan, hindi gusto ng Diyos na maging alipin ka at robot. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon ka ng freedom na piliin siya. Freedom na sambahin siya. Freedom na mahalin siya. At maipakita mo sa Kanya na gusto mo rin ng nagmamahalang relasyon sa Kanya. Sabi sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Grabe, sabi diyan, wala makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Na-realize ko ang Diyos ay omnipresent. Ang ibig sabihin, present siya kahit saan. Past, present, at future. Hindi siya bound ng time. Naroon siya sa mga lugar at mga mangyayari pa lang sa iyo. Sa panahon na hindi mo pa napupuntahan, naroon siya. Sa mga lugar at mga mangyayari pa lang sa iyo, ay naroon na ang pagmamahal niya na nag-aantay sa iyo. Kahit saan, kahit anong oras, walang anghel o dyablo ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig niya. At kahit pa yung pinagsama-samang dami ng kasalanan sa buong mundo, past, present, at sa mga mangyayari pa lang sa future, ay hindi nito mapapaghiwalay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat ng bagay sa langit at sa lupa ay walang kapangyarihang baguhin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At tingnan mo, ang nakakabangha ay sa laki ng pagmamahal na yan na pinakita niya sa atin, ay hindi man lang siya nanghihingi ng kahit anong kapalit. Kaya kaibigan, purihin natin ng Diyos dahil may kompletong kapayapaan tayo sa pagmamahal niya sa atin. Di mo kailangan magpanggap o magpretend na mabuti kang tao, na kagaya ka ng iba. Di mo kailangan ma-insecure at matakot na lumapit sa Diyos dahil tatanggapin ka niya as is. Hindi mo rin muna kailangan baguhin ang sarili mo bago ka makalapit sa Kanya. Minsan iniisip natin, hindi pa ako nakakapagbago kaya hindi ko pa matanggap ang Panginoong Hesus sa buhay ko. Kaibigan, mali. Lalong hindi ka makakapagbago kung hindi mo siya tatanggapin sa buhay mo. Matagal ka na niyang tinanggap. Matagal na niyang nakita yung ginawa mong kasalanan. Ikaw na lang yung inaantay niya na lumapit sa Kanya. Noong 1995, yung bida sa Superman na si Christopher Reeves ay nahulog sa kanyang kabayo na nagdulot ng damage sa kanyang spinal cord. Kaya siya ay na-paralyze. Noong mga sumunod na araw, sabi niya, napagkasunduan niya at ng kanyang nanay. Naputulin na lang yung kanyang life support system para tuluyan na siyang mamatay. Ibinahagi niya ito sa kanyang asawa na si Dana. Sabi niya na, hayaan mo na lang ako mamatay. Alam mo, yung kanyang asawa, lumuluha. Sabi sa kanya, lumabang ka dahil narito ako. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Ikaw pa rin si Christopher Reeves na minahal ko. Kaibigan, imaginein mo yung magiging buhay ni Mrs. Reeves sa pag-aalaga kay Christopher. Pero ipinakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang asawa na walang kondisyon. Kaibigan, mas higit pa ron ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Wala itong kondisyon. Sabi ni Paul Washer, I have given God countless reasons not to love me. None of them has been strong enough to change Him. Si George Matheson ay 15 years old noon nung sabihin sa kanya ng doktor na mabubulag siya. Kaya ang ginawa ni George ay nag-enroll agad siya sa University of Glasgow at nakagraduate siya sa edad na 19 years old. Pero habang nag-aaral siya ng theology para sa kanyang Christian ministry, ay tuluyan na siyang nabulag at ang kanyang kapatid na lang ang nag-a-assist sa kanya para makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Pero yung kanyang fiancé ay tumangging ituloy yung kanilang kasal. Ayaw niya na magkaroon ng asawa na bulag. Kaya si George ay kahit kailan hindi na nakapag-asawa at yung pain ng rejection ay hindi umalis sa kanya. Maraming taon ang lumipas.
Nung ikasal yung kanyang kapatid na babae, ay naramdaman ulit ni George yung sakit ng puso niya at inaliw na lang niya yung kanyang sarili sa pag-iisip na ang pagmamahal ng Diyos sa kanya ay walang limit, walang kondisyon, hindi magbabago at hindi magre-reject sa kanya. Dahil dito sinulat niya ang description ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng isang hymno na ang title ay Love That Will Not Let Me Go. Oh love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths it flow, may richer, fuller be. May nagsabi, I can't brag about my love for God, because I fail Him daily, but I can brag about His love for me, because it never fails. Kaibigan, maaaring kinausap ka ng Diyos ngayon at sinasabi niya sa'yo na mahal ka niya. At nais mo na rin tanggapin ang pag-ibig na ito ng Diyos sa iyo ngayon. Kaibigan, ito na yung panahon. Nais ng Diyos na bigyan ka niya ng libreng kaloob na buhay na walang hanggan. Hindi ito nakasalalay sa mga nagawa mo na kasamaan. Handa ka niyang patawarin. At hindi din ito nakasalalay sa mabuting gawa mo, kundi nakasalalay lang sa kung sino siya. Siya ay pag-ibig. Kung gusto mong matanggap ang kaloob na kapatawaran at buhay na walang hanggan, ay manampalataya ka sa Panginoong Yesus na binayaran niya ang iyong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito ng buong puso mo, ay patatawarin ka at ibibilang ka niya bilang kanyang anak. Ipahayag mo sa kanya ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka, ay panalangin mo ito. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggang ibinigay mo sa akin ngayon. Tulungan mo ako upang lumago sa aking pagmamahal sa iyo araw-araw. Amen. Kung sumubay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, mercy is God's forgiving love. Grace is God's undeserved love. Peace is God's comforting love. The will of God is God's unerring love. Providence is God's caring love. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ is God's proven love. Sanctification is God's nurturing love. Heaven is God's rewarding love. Eternity is God's unending love. Kaibigan, sa tuwing matutukso ka na magduda sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay alalahanin mo ang pagmamahal niya sa iyo. Una, God's love is sacrificial. Ibibigay niya ang lahat para sa iyo dahil mahal ka niya. Pangalawa, God's love is personal. Kilala ka niya sa pangalan at nasa isip ka niya nung binayaran niya ang iyong kasalanan sa krus. Siya din ay personal sa paraan na siya ay nananahan na sa iyo at hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. At ang pangatlo, God's love is unconditional. Wala itong limit at hindi ito nakabase kung naging perfect ka ba o hindi. Hindi din ito nakabase sa performance mo. Kaya kaibigan, simula ngayon, pagbulay-bulayan mo ito araw-araw. At kapag ginagawa mo ito, ay magkakaroon ka ng peace that surpasses all understanding.
Siya nga pala, abangan ninyo yung susunod nating episode next week. Ito yung continuation. Matapos tayong mahalin ng Diyos, ay paano naman natin ipapakita yung pagmamahal natin sa Kanya? God bless!